Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang bakla. Matalim na pag-irap ang unang reaksyon ni Alexa. Kasalukuyan siya nag-aalis ng makeup sa mukha nang bumungad si James sa sala. Ang CEO na si James ay anak ng amo niya. Nangangamuhan siya sa pamilya na lalaki kasama ng kanyang ina. Pareho silang edad 25 anyos. Magkababata sila at buhat pa noon. Mapang-asar na ang lalaki. Kung hindi siya lalaitin ay tinatawanan siya. Palibhasa kasi magandang lalaki ito. Sir James, nang iinis ka na naman. Nagtitinda ako sa online kaya ganitong itsura ko, no? Tigilan mo yung online na yan ah. Libre naman ang pagtiran yung nanay mo dito. Pati pagkain yung libre. Pinag-aral ka pa nga ng mama ko. May sapat na sweldo pa kayo. Kulang pa ba yun? Seryosong tanong ni James. Napabuntong hininga si Alexa. Ay, pasensya na po sir ha. Sapat naman po ang kinikita namin. Pero hindi naman po kami katulad niyo na nakakapagpalago ng pera. Gusto ko pong makaipon para sa kinabukasan ng mga kapatid ko sa probinsya. Napailing-iling si James. Iba talaga kayong mga mahihirap. Pero kung gusto mo, bibigyan na lang kita ng trabaho sa kumpanya namin. Tutal, nakapagtapos ka naman. Napangiti si Alexa. Mas mapapalapit siya kay James kapag doon siya magtrabaho sa kumpanya. Malaking oportunidad din yun para sa kanya. Sige, walang problema. Basta ba, kaya ko at qualify ako sa trabaho. Pero kailangan ko pa sabihin kay Papa. Pagkatapos noon ay umalis na si James at naiwan si Alexa na medyo kinikilig. Naramdaman niya ang concern ni James sa kabila ng mga panlalait dito sa kanya at sa estado nila sa buhay. Pagbalik ni Alexa sa quarters ay agad niyang kinuha ang cellphone. Tinignan niya ang picture ni James at kinuusap ito na parang tao. Alam mo James Tot, hindi ko alam kung bakit ikaw ang mahal ko. At sakit mong magsalita, hindi ka naman kagwapuan. Tapos ang gulo-gulo mo, ang hirap basahin ang nararamdaman mo. Pero kung sakaling mahal mo din ako, alam ko naman na hindi pwedeng maging tayo dahil hindi papayag ang papa mo. Kaya hanggang pangarap na lang ako. Hanggang sa hindi na malaya ni Alexa na nakaidlip na pala siya. Pagmulat niya, nakita niyang kanyang ina na si Manang Nilda. Nakaupo ito sa tabi niya at hawak ang cellphone na nabitawan niya. Anong ibig sabihin ito? Malungkot na tanong ng nanay niya. Wala po yan. Tugon ni Alexa habang nakatungo. Wala, pero ang picture ni Sir James ay kasiping mo pagtulog at naka-makeup ka pa. Hindi lang po ako nakapagtanggal ng makeup pagkatapos kong mag-online kaninang umaga. Nag-affiliate po kasi ako sa online, yung kay Sir James naman po. Huwag mo nang ituloy ang tungkol sa amo natin. Dalawa lang naman yan. Aamin ka o magdadahilan ka. Pero yung mga ganyan, sa ulado ko na yan. Paliwanag ng nanay niya. Masama po bang mangarap? Malungkot na tanong ni Alexa. Anak, hindi masamang mangarap ng mataas. Pero sana naman yung pangarap na hindi ka masasaktan. Napatango-tango na lang si Alexa bilang tugon sa payo ng kanyang ina. Siya nga po pala, Nay. Inalok po ako ni Sir James ng trabaho sa opisina nila. Kaya lang po, kailangan pa ng pagsang-ayon ng papa niya. Ano bang bago? Lahat na lang ng kailangan ng pagsang-ayon ng kanyang ama. Kaya nga po sana po pumayag si Don Manuel. Ang trabaho lang sanang atupagin mo, halimbawa na makasimula ka. Opo. Tugon ni Alexa na napayuko. Kinabukasan, habang nagluluto si Alexa, himig niya. Hoy! Narinig ni Alexa mula sa kanyang likuran. Ay, supot! Gulat na gulat si Alexa na makita si James sa harap niya na nanlalaki ang mga mata. Sino supot? Ako? Aba, ewan ko. Malay ko po. Sagot ni Alexa habang pinipigil ang pagtawa. Pakiramdam ni Alexa ay nakaganti siya sa pangaasar sa kanya nung nakaraan. Hoy, ayusin mo yung dila mo ah. Ano ba niluluto mo? Madiing tanong ni James. Itlog po tsaka hotdog. Napatahimik si James at hindi napigilan ni Alexa ang mapatawa. O siya, bilisan mo dyan. Anong oras na hindi pa ako nag-almusal? Utos ni James. Paano? Late kang gumising. Bulong na Alexa. Ano yun? Wala po, sabi ko baka gusto niyo rin ng kape.
Nang inihanda ni Alexa ang pagkain sa mesa, ay hindi niya napigilang magtanong. Sir, may update na po ba tungkol sa offer niyo tungkol sa pagtatrabaho ko sa kumpanya? Natigilan si James sa pag-inom ng kape. Yun ba? Hindi pa ako sure. Ewan ko, parang nabigla lang yata ako last time nung nagsabi ko yun. Hindi ko rin alam kung anong trabaho ang ibibigay ko sa'yo. Napasimangot si Alexa. Yun ba talagang dahilan o hindi pumayag ang papa mo? Hindi ko pa nasasabi sa papa ko. Napailing-iling si Alexa. Hindi pa rin nagbabago si James pagdating sa pagiging sunod-sunuran sa papa niya. Nasa tamang edad na naman ito, kaya pwede nang gumawa ng sariling desisyon. Ang hirap talagang maging mayaman. Nasa kanya na nga ang lahat, pati panlabas sa kanyuan. Pwera na lang sa kalayaan. Kaya kung may pangalawang buhay, mas pipiliin ko pa rin na maging mahirap. Sarat man sa pangangailangan, pero masaya naman. Bulong ni Alexa sa kanyang sarili. Sige po sir, salamat sa pagpapaasa. Nasambit ni Alexa sa tono na nangongonsensya. Ano yun? Matalim na tanong ni James. Ang sabi ko po, thank you dahil kahit papano ay umasa ako. Okay lang naman po yun. Masaya naman po ako sa trabaho ko dito sa bahay niyo. Mansyon. Mansyon ito, hindi bahay. Pagtatama ni James. Sorry po, mansyon nga po palong tawag dito. Sagot ni Alexa habang nagbibigay ng pilit ng ngiti. Pagkatapos ay iniwan niya si James na kumakain para matapos na rin niya ang iba pa niyang gawain. Ngunit kinabukasan, nagmadali siyang tinawag ng kanyang ina. Bakit po, Nay? Tanong ni Alexa. May maganda kasi akong balita. Ang sabi ni Sir James magbihis ka raw at may ibibigay siyang trabaho sa iyo sa kanilang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng usapan nila ay magdidesisyon agad itong bigyan siya ng trabaho. Nagmadali siya mag-ayos upang malaman kung ano ang sinasabing trabaho na ibibigay sa kanya. Ilan sandali pa, nang makita ni James si Alexa na nakaayos ang buhok at naka-makeup, ay napakunutan noon ito. Ano na naman yung pakulo mo? Sabi po kasi ni Inay, bibigyan mo raw ako ng trabaho. Oo nga, taga-timpla ng kape. Mag-lipstick ka na lang at mas maganda ka kapag nakalugay ang buhok. Po? Gulat na gulat si Alexa. Ang ibig ko sabihin, magandang babae kapag nakalugay ang buhok mo. Napaiwas ito ng tingin sa kanya. Dahil sa sobrang ayos mo, para kang aaten ng party. Kulang na lang ay gown. Dagdag ni James. Nawala ang pagkasabik ni Alexa na pumasok sa kumpanya, hindi dahil sa trabahong ibinigay, kundi dahil sa linyang narinig niya. Pagdating nila sa kumpanya ay halata ang pagkamangha ni Alexa dahil sa taas ng building at ganda ng loob nito. Ang bawat empleyado ay bumabati kay James. Anong gusto mo sabihin? Bakit kanya ka makatingin? Hindi na nakatiis na tanong ni James kay Alexa. Nagtataka lang ako. Wala akong suot na uniform. Yun na lang ang nasabi niya. Kahit ang totoo, iniisip niyang isa na naman yun sa kalokohan ni Jane. Okay lang yun. Kakasimula mo pa lang naman. Ang iniisip ko lang, baka maging kahiya-hiya akong lalo kapag nalaman ng papa mo. Masyado ka lang maraming iniisip. Pagdating nila sa taas, tinawag ni James ang isa sa kanilang empleyado at inutusan nitong ituro kay Alexa ang mga dapat niyang gawin. Napapatingin sa kanya ang mga empleyadong nadadaanan nila. Medyo nahiya siya. Naisip niya na baka dahil sa hindi siya naka-uniform. Gayunpaman, naging maayos naman ang unang araw ni Alexa sa opisina. Kahit paano, related naman sa napag-aralan niya ang secretary job na ibinigay sa kanya ni James. Pagbalik niya sa quarters, ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, kanina pa kitang hinihintay. Ano, kumusta? Tanong ni Manang Nilda na halatang sabik sa kwento ni Alexa. Ay, ayun po, tulad ng dati laging pinagtatawanan at pinaglalaroan ni Sir James. Sagot niya pagkatapos maupo sa gilid ng kanyang higaan. Ayos naman po, dinala lang niya ako doon ng ako lang ang naiibang kasuotan. Bakit po kaya ganun si Sir? Yan ang hindi ko masasagot. Hayaan mo na lang anak, amo natin siya. Paliwanag ng kanyang ina. Opo, amo ko po si Sir James. Pero minsan ko rin naman siya naging kaibigan. Malungkot na sagot ni Alexa.
Hinawakan ni Manang Nilda ang kamay ni Alexa at sinabi, "Lahat nagbabago, anak." Lumabas si Alexa para magmuni-muni. Gusto niyang balikan ang mga araw na mabait pa sa kanya si James. Mapang-asar, pero hindi pinaparamdam na isa lang siyang kasambahay. Habang nasa gitna siya ng pagtingin sa mga bituin, siyang lapit ng iniisip niyang binata. Wala dyan yung store na hinahanap mo. Napalingon si Alexa sa kanyang likuran. Naisip niya, heto na naman ang mapaglaro niyang amo. Minsan, nagtatago ang mga bituin, lalo na kapag makapalang ulap. Napatitig na lang siya kay James habang nakatingin sa langit. Paano yun naman po nasabing wala dyan yung bituin ko? Kasi, malungkot ang mga mata mo. Doon, kapag tumitingin ka sa mga bituin, kumikislap din ang mga mata mo. Nagulat si Alexa dahil sa narinig niya. Tapos ako, pinipilit mong maniwala sa mga signs at stars. Napaka-weird mo. Dagdag pa ni James. Si Alexa naman ay napapangiti habang pinakikinggan si James. Pero, minsan ka rin namang naniwala, hindi ba? Pagkukumpirma ni Alexa, napatingin sa kanya si James. Oo, sige na. Kung gusto mo maghintay ng falling stars, bahala ka. Hindi sinagot ni James ang tanong ni Alexa. Naiwan itong nakabinbin sa utak ng dalaga. Kinabukasan, narinig ni Alexa ang boses ni Don Manuel na galit na galit. Ano ito? Palpak na naman ang ginawa mo. Paano ka magiging matagumpay na CEO kung ganito ang trabaho mo? I'm sorry pa. Hindi ko naman po alam na magre-remove ng investment si Mr. Morgan. Nakita ni Alexa ang takot sa mga mata ni James. Halos mangiyak-iyak siya, habang si Don Manuel ay walang pagsidlan ng galit. Pangako po, gagawin ko lahat para bumalik si Mr. Morgan sa atin. Siguraduhin mo, hindi siya pwedeng mawala lalo na't nanganganib na bumagsak ang kumpanya natin. Revelasyon ni Don Manuel. Halata ang pagkagulat ni James. Maya-maya pa ay iniwan na ito ng kanyang ama. Hindi sinasadya na patingin ito sa kinaroroonan ni Alexa. Oh, bakit mo ako pinuntahan? Pagtatawanan mo ako? Bungad ni James. Bakit naman ako tatawa kung wala naman nakakatawa? Di nagmukha naman akong baliw kapag ganun. Baliw ka naman talaga. Laging may makeup kahit hindi naman kailangan. Napaka-inosente. At kung ano-anong pinaniniwalaan tungkol sa mga stars. Pero dahil sa mga palitan nila ng linya, nakita ni Alexa na nabawasan ng sakit na nararamdaman ni James. Sa katunayan, kapwa sila napangiti sa isa't isa matapos niyang abutan ng juice ang binata. Kinabukasan, sa loob ng kumpanya, habang nasa loob ng comfort room si Alexa, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap. Pinaghihinalaan ng mga ito na may ugnayan silang dalawa ni James at hindi totoong taga-timpla lang siya ng kape. Hindi naman daw siya masyadong binibigyan ni James ng gawaing pansekretarya. Bumuga ng hangin si Alexa. Napagtanto niya na kaya pala lagi napapatingin sa kanya mga empleyado ay dahil sa mga bulong-bulungan. Kahit saan talaga hindi nawawala mga bubuyog. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero ang ganoong bagay ay hindi naman niya kontrol. Bahala na mga ito. Pero papasok na sana siya sa loob ng office si James nang makasalubong niya si Don Manuel. What are you doing here? Halata ang pagkagulat ni Don Manuel na makita siya. Ang akala ni Alexa ay naipagpaalam ni James ang pagtatrabaho niya sa kumpanya. Kasi po, binigyan ako ng trabaho dito ni Sir James. Sagot ni Alexa. Work? At ano naman ang trabahong babagay sa isang kasambahay na katulad mo dito sa loob ng malaking kumpanya ko? Napalakas ang pagsasalita ni Don Manuel. Napatingin sa kanila ang mga empleyado sa paligid. Ang iba ay napatawa. Mayroon namang mga babaeng agad na nagbulungan. Taga-timpla lang naman po ng kape, sir, kahit tapos sa pag-aaral. Sagot ni Alexa habang nakakaramdam ng panliliit. Hindi pa ba sapat na pagtitimpla mo ng kape si James sa bahay? Matalim na ani nandun. Yumuko lang ang dalaga at hindi na sumagot. Iniwan ni Don Manuel si Alexa. Tumulo ang luha niya dahil sa bigat ng mga salitang narinig mula sa kanyang amo. Noong mga oras na yon, ay natanaw niya si James. Oh, anong drama yan?
Agad pinahid ni Alexa ang luha niya at sinabing, "Wala po, nabaliw lang ako ng tuluyan. Hindi mo pala sinabi sa papa mo tungkol sa akin." Nakalimutan ko, marami akong iniisip. Napagtanto ni Alexa na sa unang pagkakataon ay gumawa ng sariling desisyon si James. Kahit alam nito na maaari siyang pagalitan ng kanyang ama. Bakit? Pinagalitan ka ba ni Papa? Anong sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni James. Napangiti si Alexa. Hindi mo na kailangang malaman. Sabihin na lang natin na sa kanya ka nagmana. Napatahimik si James at halatang nagets kung ano-ano ang mga salitang binitawan ng kanyang ama. O sige, ganito na lang. Gumawa ka ng 2 kape at dalhin mo sa office ko. Utos ni James habang nakangiti. Naisip ni Alexa na baka iimbitahan ni James ang kanyang ama at doon sila mag-uusap sa harap niya. Kinabahan siya pero wala siya magagawa. Sinunod na lang niya ang utos ng kanyang amo. Pagdating niya sa office, nagtaka siya dahil wala doon si Don Manuel. Oh, baka lumamig yung mga kape sa kamay mo. Halika, umupo ka, samahan mo ko. Sabi ni James na lubos na ikinagulat ni Alexa. Ako? Pagkukumpirma niya. May multo ba dito? Wala namang ibang tao. Sige na, umupo ka na dyan. Babawi ka dahil sa ginawa ng papa mo? Hindi. Mabilis sa sagot ni James. Para saan to? Tanong ni Alexa habang umaasang kikiligin siya sa sasabihin ni James. Wala, gusto ko lang. Medyo napangiti si Alexa pero nabitin ng kilig niya nung nagsalita ulit si James. Bakit? Ano bang gusto mo? Pagkakape sa coffee shop? Ano ka, sosyal? Mawawala na sana ang ngiti ni Alexa pero bigla na naman nagsalita si James. Gusto ko lang nakasama ka. Masyadong stressful ang pinapagawa ni Papa. Pag ikaw ang kasama ko, medyo naiiba. Halos hindi na mapigilan ni Alexa ang kilig. Kumabog ang dibdib niya. Iba ka kasi sa kanila. Dagdag pa ni James. Bakit? Ano bang pagkakaiba ko sa ibang babae? Sabik na sabik si Alexa sa sagot ni James. Ikaw kasi yung klase ng babaeng masarap asarin ng paulit-ulit. Hindi ka kasi pikon. At kapag naiinis ka, sumasagot ka pero nandun pa rin yung paggalang mo sa akin. Let's say, balance ang pagiging kasambay at stress reliever sa pagkatao mo. Pagkatapos ay pareho sila napangiti. Tapos na tayo magkape. Mabuti pa, linisin ko na yung mga tasa. Ay! Nasa liwa ang paa ng dalaga sa kanyang pagtayo kasi bigla ring tumayo si James. Sunod nilang namalayan, nakakandong na si Alexa kay James. At hindi inaasahan na biglang may nagbukas ng pinto. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Don Manuel na halatang gulat na gulat sa kanyang nasaksihan. Mali po kayo ng iniisip. Sagot ni James. Si Alexa naman ay parang sasabog ng dibdib dahil sa kaba. At anong gusto mong isipin ko? Tanong ni Don Manuel habang binibigyan si James ng matalim na titig. Pagkatapos ay lumipat ang tingin nito kay Alexa at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Pinalalabas mo na taga-timpla ng kape ang babae nga. Pero magkasabay kayo nagkakape sa loob ng opisina mo at magkakandungan pagkatapos? Hindi ako Mang James. Tagapagmana ka ng posisyon sa kumpanyang ito. Hindi ka bagay sa isang hamak na katulong. Mariing wika ni Don Manuel. Ang kaninang puso na puno ng kilig ay napalitan ng sakit. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Alexa. Pa, nagkakamali po kayo. Kinailangan ko lang po ng kausap. At bilang isa sa mga tagapagsilbi natin, ginamit ko siya. Kaysa naman kausapin ko sarili ko. Paliwanag ni James na lalong nagpaskip sa dibdib ni Alexa. Kahit kailan, hindi ko po kayo susuwayin. Maniwala po kayo, hindi po ako magmamahal ng isang hamak na katulong. Nang dahil sa mga narinig, ay hindi na napigilan ni Alexa na makisali sa sagutan ng mag-ama. Pinahid niya ang kanyang luha. Mawalang galang na po. Baka po nakakalimutan niyo na nandito po ako at naririnig ko mga sinasabi niyo. Tumahimik ka, Alexa. Kung ayaw mong marinig ang usapan namin, pues lumabas ka. At mula ngayon, hindi ka napapasok sa kumpanyang to. Utos ni James. Lalong bumigat ang sakit sa puso ni Alexa dahil imbes na ipagtanggol siya ni James, ay ito pa nagpaalis sa kanya.
para lang mapatunayan na hindi ito iibig sa isang kasambahay. Sa quarters nadatnan siya ng kanyang ina na umiiyak. Hindi na ito nagtanong sapagkat alam nitong mas masasaktan ng kanyang anak kapag pinaalala pa niya ang mga nangyari. Kung gusto mong ilabas, huwag mong pipigilan. Itodo mo na hanggang sa mabawasan ng sakit. Payo ni Manang Nilda pagkatapos niyang maupo sa tabi ng kanyang anak. Halos wala na nga pong nalabas sa luha. Naubos na po yata. Pero yung sakit, nandito pa rin. Malungkot na sagot ni Alexa. Pasensya ka na anak. Kung pwede lang sana tayong umalis sa mansyon na ito, aalis tayo. Kaya lang wala naman akong ibang trabahong mapapasukan. At saka matagal na tayo dito. Sila pa nagpaaral sa'yo. At saka dito wala na tayong poproblemahin pagdating sa tirahan at makakain. Napayakap si Alexa kay Manang Nilda. Okay lang po yun, Nay. Kasalanan ko rin naman po kung bakit ako nasasaktan eh. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Alexa. Alam ko naman po kasing imposibleng maging kami. Pero heto ako. Umaasa. Hinawakan ni Manang Nilda ang kamay ni Alexa. Ang lahat ay may dahilan. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao mo. Siguradong sa bandang huli, magiging masaya ka rin. Tatandaan ko po yan, Inay. Nasambit ni Alexa pagkatapos ay niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Kinabukasan, iiwas sana si Alexa nung makita niya si James pero agad din siya nakita nito. Alexa, mag-usap tayo. Bungad ni James. Marami pa po akong gagawin, sir. Pagtanggi ni Alexa, pilit niyang inilalayo ang tingin sa mukha ni James. Ako ang amo mo, hawak kong oras mo. Pwede kong ibawas ang oras na hinihingi ko sa oras ng pagtatrabaho mo. Mayabang na wika ni James. Nagpanting ang tainga ni Alexa. Kung noon ay kinikilig siya kapag nilalait siya nito, ngayon ay napalitan ng galit. Grabe naman po kayo, sir. Kung noon puro panlalait ang ginagawa niyo sa akin, ngayon naman gusto niyo akong sakalin. Nasambit ni Alexa habang binibigyan si James ng matalim na tingin. Gusto ko lang naman mag-usap tayo tungkol sa nangyari kahapon. Sagot ni James sa malungkot na tinig. Sige, tutal, binabayaran mo pong oras ko. Sige, magpaliwanag ka. Wika ni Alexa habang nangingilid ang luha. Tinignan ni James sa magandang mata ni Alexa habang ang babae naman ay pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. Siguro naman alam mo na, kaya ko lang sinabi yun kay Papa ay para mapatunayan na wala tayong relasyon. Imposibleng mangyari yun. Oo, alam ko po. Mula pa noon. Itinatak ko na sa kokote ko na kahit kailan hindi pwedeng maging tayo at hindi ako mamahalin ng isang katulad mo. Bawat salita mo at galaw, halata naman na kaunting pagtingin sa akin ay wala ka. Unti-unting napatungo si James, habang si Alexa naman ay nagsimula ng pumatak ang luha. Pero ewan ko ba, kahit alam ko naman yung totoo, tapos ang sakit ng mga salitang binibitawan mo, hindi nagbago yung pagmamahal ko sa'yo. Napatunghay si James. Oo, mahal kita. Noon pa, bata pa lang tayo nahulog na ako sa'yo. Akala ko nga dahil sa pagbabago na ugali mo, mawawala yung nararamdaman ko eh. Pero lalo kitang minahal, kahit nilalait-lait mo ko. Alexa, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Kung ano man ang katotohanan, ayoko nang malaman. Kasi pareho lang din naman eh. Kung hindi mo ako mahal, masasaktan ako. Kung mahal mo naman ako, hindi naman pwedeng maging tayo. Kaya okay na to. Umiwas ang tingin si James, unti-unting kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Sige, marami naman kaming katulong. Kaya umiwas ka na lang sa akin. Suwestyon ni James. Pagkatapos ay iniwan niya si Alexa na humahagulgol. Sa sumunod na araw, hindi na pumasok sa office si James si Alexa. Tinuloy niya na lang ang pag-online selling. Ginawa niya itong paraan para kahit na papano ay malibang siya kapag tapos na siya sa mga gawain sa mansyon. Isa rin ito sa paraan niya upang maiwasan si James. Nagpatuloy din siya sa paghahanap ng trabaho na may kinalaman sa tinapos niyang pinag-aralan.
Ganoon din naman ang utos ni Don Manuel sa kanyang ina. Sinabi nito na bantayan si Alexa at huwag hahayaang lumapit sa kanyang anak. Ano na naman yan, anak? Tanong ni Manang Nilda nung makita si Alexa na naka-makeup. Wala lang po. Naglagay lang ako nitong binibenta ko sa online. Paliwanag ni Alexa habang nakangiti. Alam mo ba nung araw, mahilig din ako mag-ayos. Pero hindi ganyan. Wala namang kaming pambili ng mga ganyang klaseng kolorete. Pero yung damit ko, ginawan ko ng paraan para magmukhang maiksi. Tapos kung ano-ano ring klaseng puyod ang ginagawa ko sa buhok ko. Napalaki ang ngiti ni Alexa. Talaga po, Nay? Ayusan niyo naman po ako. Baka po kaya niyong ayusin ang pagkakalagay ng makeup ko. Saka po, may nakita po ako sa Facebook na magandang damit. Baka po kaya niyong gayahin yun. Ipinakita ni Alexa nakita niya sa Facebook. Saktong may mahaba siyang bestida na kakulay nun. Ginaya ito ni Manang Nilda sa pamamagitan lang ng karayom at sinulid. Wow, Inay! Kung malalagyan natin ng design, magiging perfect na to. May talent po pala kayo sa art. Napatawa si Manang Nilda. Ay, hindi ko alam. Noon naman kasi tinutupi ko lang ang mga bestida tapos binabalik ko rin sa dati. Sinubukan ding ayusan ni Manang Nilda si Alexa. Pinanood nila sa YouTube ang tutorial sa paglalagay ng makeup at sinunod ang paraan ng paggamit ng mga ito. Inayos din niya ang buhok ng kanyang anak. Pinag-eksperimentuhan niya ang mahaba nitong buhok. Wow! Anak, lalo lumitaw ang ganda mo. Ganda po. Malungkot na wika ni Alexa. Hinawakan ni Manang Nilda si Alexa sa pisngi. Maganda ka, anak. Noon kasi naniniwala ka kapag inaasar ka ni Sir James. Huwag kang maniwala doon. Sigurado nagagandahan din yun sa'yo. Napangiti na lang si Alexa. Halika, lumabas ka. Ipakita mong ayos mo sa ibang kasambahay dito. Wala naman ngayon ang mga amo natin. Naku, Nay, nakakahiya po. Huwag na lang. Pagtanggi ni Alexa, napakross arm si Manang Nilda. Aba anak, nakakapagod din ang mag-ayos. Sayang naman kung walang makakakita sa'yo. Dahil doon, napilitan si Alexa na lumabas. Doon sila dumaan sa kusina at pagbukas sila ng pinto. Alexa! Nasambit ni James. Pagkatapos ay halos mapanganga na ito. Halata ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Sorry po, Sir James. Akala namin wala kayo. At saka tapos na po kami sa mga gawain namin. Napagkatuwaan lang po namin ng anak ko na gayahin yung nasa online. Paliwanag ni Manang Nilda. Maganda. Tipid na sagot ni James. Sa isip-isip ni Alexa, sinabi lang yun ni James dahil kaharap ang kanyang ina. Ngunit kung siya lang ang nandun, malamang ay nilalait-lait na naman siya nito. Wala namang problema kung mag-bonding kayo. Sige, akayat na ako. Nang makaalis si James, sus, kunwari hindi kinilig. Panunukso ni Manang Nilda. Nay, hindi naman po totoo ang sinabi ng lalaking yun. Pagkatapos ay pinagmalaki na ni Manang Nilda ang kanyang anak sa mga kasambahay na noon ay kasalukuyang nagtatrabaho at ang lahat ay humanga sa natatangi nitong ganda. Kinabukasan ay pinatawag sila ni Don Manuel. Manang Nilda, malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa iyo. Kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo sa kabila ng mga nangyayari. Pero nakarating sa akin na nag-aayos yung anak mo at kinakausap si James. Don Manuel, nandun po ako nung aksidente silang nagkasalubong sa kusina. Sagot ni Manang Nilda. Napatingin si Don Manuel kay Alexa. Ikaw na babae ka. Hindi ko maintindihan kung bakit pinagsisiksikan mo sarili mo sa anak ko. Po, malinaw po naging usapan namin ni Sir James. Umiiwas na po ako sa kanya. Paliwanag ni Alexa. Hindi ako naniniwala sa inyo. Para matapos na to, umalis na kayo sa mansyon ko. Utos ni Don Manuel. Masakit para kay Alexa na palabasin silang sinungaling. Pero naisip niya rin na mas mabuti na ito para hindi na niya makita si James. Sa quarters habang nag-aayos sila ng gamit, napansin ni Alexa ang kanyang ina na tumutulo ang luha. Inay, ayaw niyo pa rin po bang umalis? Tanong ni Alexa sa malungkot na tinig. Pinahid ni Manang Nilda ang luha niya. Hindi naman sa ganun, anak. Marami lang kasi akong alaala sa mansyon na ito.
Kahit mapangmata ang mga amo natin, malaki pa rin ang utang na loob natin sa kanila. At saka mamimiss ko rin ang ibang kasambahay dito. Hayaan niyo na po, Nay. Ganun po talaga eh. Hindi naman po habang buhay ay magiging tagasilbi tayo dito. Gusto niyo po bang bumalik tayo sa probinsya o maghanap ako ng ibang trabaho? Tanong ni Alexa. Bumalik na lang tayo sa probinsya, anak. Pwede ko bang turuang mag-Facebook? May kailangan lang akong hanapin. Napatango-tango na lang si Alexa bilang tugon. Kinabukasan, paalis na sana sina Alexa at Manang Nilda nang makita nila si James na nakatayo sa may garahe kung saan sila dadaan. Sir James, magandang umaga. Gusto na po naming magpaalam. Sabi ni Manang Nilda sa malungkot na tinig. Napatingin si James kay Alexa. Umiwas naman ito ng tingin kay Alexa. Kaya naman sinagot na lang niya si Manang Nilda. Pasensya na kayo. Siguro kung wala ako sa kusina noong mga oras na yun, hindi kayo mapapalis sa mansyon na to. Sagot ni James na may lungkot sa mga mata. Drama mo naman. Mas mabuting ang umalis kami kaysa lagi akong humahanap ng paraan para iwasan ka. Singit ni Alexa habang nagbibigay ng mapait at nakakalokong ngiti. Hindi ako nagdadrama, Alexa. Hindi ko gusto na umalis kayo. Unang-una, saan kayo titira ngayon? Saan kayo magtatrabaho? Paano na kayo? Sunod-sunod na tanong nito. Kung saan man kami dalhin ng mga paa namin, doon kami. At saka tigilan mo na nga yung pa-concern effect mo. Hindi bagay sa'yo, James. Sagot ni Alexa. Gusto ko lang namang malaman. At kung wala, handa akong tulungan kayo. Nakikita naman ni Alexa ang senseridad sa mga mata ni James, pero ayaw niya magpadala. Bakit guilty ka? Huwag kang mag-alala, dahil meron naman kaming tutuluyan. At kung saan man yun, hindi mo na kailangang malaman. Anak, Sir James, tama na. Awat ni Manang Nilda. Nay, hindi na natin amo ang mayabang na yan. Itigil niyo ng pagtawag sa kanya ng sir. Mamaya kapag napikon yan siguradong magsishift yan sa pagiging laitero. Sagot ni Alexa habang binibigyan si James ng nakakalokong tingin. O siya, sige na. Para matapos ang argumento niyo, halika na, umalis na tayo. Yaya ni Manang Nilda. Tuluyan na lumabas ng gate sina Manang Nilda at Alexa saka sumakay ng tricycle. Habang nasa loob ng sasakyan, ay napansin ni Alexa ang isang kotse na parang sumusunod sa kanila. Hindi na lang niya ito pinansin. Nang makarating sila sa istasyon ng bus papunta sa probinsya, ay natanaw ni Alexa na nandoon din ang kotse. Inay, napansin niyo rin po ba kaninang kotse na yun? Tanong ni Alexa. Umiling-iling ang kanyang ina. Bakit anak? Para kasing nakita ko yan kanina nung palis tayo sa mansyon. Tapos nakakapagtaka na nandito din siya sa istasyon. Hinawakan ni Manang Nilda si Alexa sa kamay. Baka naman kamukha lang anak. Sino naman ang susunod sa atin? Huwag mo sabihing iniisip mo. Sinusundan tayo ni Sir James. Nay, hindi po ba sabi ko sa inyo, itigil niyo ng pagtawag sa kanya ng sir? Nakasimangot na tugon ni Alexa. At saka hindi naman po yun ang ibig kong palabasin. Medyo nagtataka lang po ako. Ay sos, tama na anak. Alam ko na yan. Pero hayaan mo, pagdating natin sa probinsya, siguradong magbabago ang lahat. Marami kang makikilalang binata doon. Makakalimutan mo rin si James. Nang makarating sila sa probinsya, agad silang sinalubong ni Aling Gina, ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Manang Nilda. Mare! Bungad ni Manang Nilda nung makita si Aling Gina. Naku Mare! Sa wakas nakita na ulit tayo. Puti na lang at may Facebook at Messenger na ngayon. Kung walay baka hindi na tayo nagkausap. Sagot ni Gina. Pagkatapos ay napalipat ang tingin nito kay Alexa. Mare, siya ba yung? Oo, yung anak ko. Mariing kumpirmasyon ni Manang Nilda. Napatango-tango si Aling Gina. Pinatuloy ni Aling Gina sa kanilang bahay sina Alexa at Manang Nilda. Anak, kanina ka pa ba nakarating? Tanong ni Aling Gina sa kanyang anak na si Tony. Mare, siya na ba yung inaanak kong si Tony? Pagkukumpirma ni Manang Nilda, halatang hindi rin ito makapaniwala na lalaking ganong kagandang lalaki ang kanyang inaanak. Kapansin-pansin ang malagkit itong tingin kay Alexa. Nay, sino po sila?
Tanong ni Tony pagkatapos ay binigyan niya si Alexa ng matamis ang ngiti. Siya yung kachat ko, yung sinabi kong patitirahin natin dito ng pansamantala. Sagot ng kanyang ina. Inilagay ni Aling Jean ang kanyang kamay sa balikat ni Manang Nilda. Ito yung madalas kong kinukwento sa iyo sa ninang mo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alexa. At siya naman ang anak ng ninang mo, si Alexa. Hi, Alexa. Bati ni Tony. Hello, Tony. Sagot ni Alexa. Pinagamit muna ni Tony ang kwarto niya sa mag-ina, habang siya naman ay sa sala na lang muna matutulog. Eto, gamitin niyo po itong bagong labang kumot. Pasensya na po kayo't makalat. Madalas po kasi ako sa bukid kaya hindi ko po masyado nalilinis yan. Paliwanag ni Tony matapos ipakita sa mag-ina ang kwarto kung saan sila matutulog. Ano ka ba naman inaanak? Ayos lang yun. Sanay kami sa gawaing bahay. Dati kasi kami kasambahay sa isang mansyon, kaya wala kang dapat ipag-alala. Singit ni Alexa. Napangiti si Tony dahil hindi ikinakahiya ni Alexa ang pagiging kasambahay. Konti na lang ang mga ganoong klaseng babae sa panahon ngayon. Ganun ba? Sige po, maiwan ko na muna kayo. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe. Pagpapaalam ni Tony. Kumaway pa ito bago tuluyang umalis. Mukhang mabilis mong makakalimutan si James. Panunokso ni Manang Nilda. Po? Painosenteng tanong ni Alexa. Halata naman na gusto ka ng inaanak ko. Mula pa nung una ka nakita, lagi nang nakangiti tuwing nakatingin sa'yo. Paliwanag ng kanyang ina habang inaayos ang kanilang hihigaan. Napayakap si Alexa sa baywang ng kanyang ina. Nay, hindi naman po ako nagmamadaling mag-asawa kaya okay lang na single ako. Humarap si Manang Nilda kay Alexa. Aba anak, ayaw mo ba magkaroon ng kasintahan? Nay, hindi naman po yun minamadali, diba? Kayo rin po nagturo sa akin na may tadhana. At saka yung tungkol sa mga bituin. Tapos ngayon, minamadali niyo ako. Kakakilala lang namin ni Tony. Relax ka lang po. Kinabukasan, paggising ni Tony ay nakita niya agad si Alexa na nagluluto. Oh, ang aga mo namang nagising. At saka bakit ikaw nagluluto? Bisita namin kayo. Kaya dapat hindi ikaw ang gumagawa niyan. Napangiti si Alexa. Sa unang pagkakataon, ay may lalaking hindi nang asar sa kanya habang nagluluto siya. Pero parang hinahanap-hanap niya ang mga salita ng panlalait. Hindi ba sabi ko sa'yo, kasambahay kami noon, tuwing umaga ganito ang gawain ko. Teka, gusto mo ba ng kape? Sige, sabayan mo ko. Paanyaya ni Tony. Nako, nakapagkape na ako. Masama naman ang sobrang kape, di ba? Napakunot ang noo si Tony. Wrong timing palang pagising ko. Napatawa si Alexa. Naalala na naman niya ang ugali ni James. Malayong malayo sa ugali ng lalaking nasa harap niya. Siya nga pala. Baon mo tong niluto ko. Binilin kasi sa akin to ni Chang. Napalaki ang ngiti ni Tony. Talaga? Saan ba siya nagpunta? Namalengke kasama si inay. Sagot ni Alexa habang ibinibigay ang tinimpla niyang kape. Nagustuhan ni Tony ang lasa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin siya upang pumunta sa bukid para magsaka. Nang makaalis si Tony ay lumabas si Alexa upang lumanghap ng sariwang hangin. Napatingin siya sa kaliwang bahagi ng lugar. May nakita siyang magarang sasakyan. Sino kaya may-ari ng kotse na yon? Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Masyadong magara ang kotse para sa lugar na to. Bumalik sa alaala niya ang kotseng nakita niya na parang sumusunod sa kanila nung papunta sila sa istasyon ng bus. Pero magkaibang dalawa. Pumapasok sa isip niya tungkol kay James. Pero pilit niya itong nilabanan. Imposible naman yata na sa tinagal niyang nanilbihan sa mansyon ay hindi niya makilala mga kotse doon. At nasisiguro ni Alexa na bago ang sasakyan sa kanya. Imposible. Salitang pilit niyang itinatak sa kanyang isip. Pagbalik niya sa bahay, ay nadatnan na niya ang kanyang ina at si Aling Gina na nag-uusap. Maayos ang pagpapalaki mo sa kanya, Mare. Mukhang matalino at sobrang sipag. Oo, hindi ko nga inakala na lalaki siyang ganyan. Sagot ni Nilda. Inay, yun lang naman ang sinabi ni Alexa pero kumunot ang noon niya
nang makitang pagbukas ng gulat sa mga mukha ng magkumaring nag-uusap. Anak, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Aling Gina na halatang kinakabahan. Hindi po, kararating ko lang. Nagpahangin lang po ako ng konti. Simpleng tugon ni Alexa, na halata niyang parang nabunutan ng tinik ang dalawa. Bakit po? Wala naman, nagulat lang kami at bigla ka nalang sumulpot. Dahilan ni Aling Gina. Napaisip si Alexa dahil hindi naman kagulat-gulat ang pagdating niya at hindi rin karaniwan ang reaksyon ng dalawa. Pero pinagsawalang bahala na lang niya ito. Pagdating nito nung gabi, nadatnan niya si Alexa na naghahanda ng hapagkainan. Sipag mo talaga. Bungad ni Tony. Napangiti si Alexa, pero agad din itong napalitan ng lungkot dahil wala na naman siya narinig na mapapait na salita. Oh, bakit? May problema ba? Tanong ni Tony. Wala, may naalala lang ako. Hindi kasi ako sanay na laging pinupuri. Masanay ako na nilalait, inaasar. Tapos ako minsan nakakabawi sa pang-asar ng hindi sinasadya. Sagot ni Alexa habang nakangiti. Napakunutan noon ni Tony. Ano ba naman yun? Nilalait ka tapos mukhang gustong-gusto mo pa? Nagkibit balikat si Alexa. Ewan ko ba? Baka nasanay lang ako. Baka naman mahal mo, kaya namimiss mo. Nasambit ni Tony sa malungkot na tinig. Natigilan si Alexa. Ex-boyfriend mo? Tanong ni Tony. Hindi no. Never pa ako nagka-boyfriend. Hindi ko pa nga naranasan ang ligawan eh. Nanlaki ang mga mata ni Tony. Ano? Sa ganda mong yan? Wala nakapansin sa'yo? Hindi naman kasi ako lumalabas sa mansyon. Tapos nung pinag-aral naman ako ng mga amo namin, sa eskwelahan at mansyon lang ako. Sinasabay ako nung amo ko pa uwi. Halata na naguluhan si Tony sa kanyang narinig. Yung amo mo, minamaliit ka ng todo, pero sobra rin ang pagpoprotekta sa'yo. Ewan ko ba dun? Basta bawal ang paglapit ng mga lalaki sa akin. Magulo siya. Tagapagmana kasi ng malaking kumpanya. Kaya ayun, kulang na lang maging dowmins eh. Napanganga si Tony nung malaman na ang posibleng karibal niya ay mayaman na tao. Kinabukasan, inaya ni Tony sa Alexa na sumama sa kanya sa bukid upang hindi naman mainip sa bahay. Ang laki rin pala ng sakahan niyo, no? Bungad ni Alexa nung makita ang kabuuan ng lugar kung saan nagsasaka si Tony at ang mga kamag-anak nila. Napangiti si Tony. Pamana to ni Lolo sa yumao kong ama. Ang sarap magsaka dito. Tapos, bawing-bawi kami kapag anihan na. Ang ganda dito. Kitang-kitang ganda ng tanawin. Tapos ang presko ng hangin. Malayong-malayo sa lugar kung saan ako nagtrabaho. Halatang halata ang lungkot sa tinig ni Alexa. Naalala mo naman ba siya? Biglang tanong ng binata. Siguro. Tipid na sagot ni Alexa. Pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi nagtagal ay nagpaalam siya kay Tony. Baka raw kasi makaabala siya sa ginagawa nito. Bumalik siya sa bahay at tulad nung nakaraan, nadatnan niya sina Aling Gina at Manang Nilda na nag-uusap. Oh Mare, kahit hindi ko tunay na anak si Alexa. Inay? Nasambit ni Alexa nang marinig ang mga linyang binitawan ni Manang Nilda. Nagulat si Manang Nilda nung makita si Alexa. Anak? Hindi niyo po ako tunay na anak? Pagkukumpirma ni Alexa habang nangingilid ang luha. Anak, hayaan mo ko magpaliwanag. Halata ang panghihina niya, kaya't inalalayan siya ni Aling Gina habang umuupo. Humingi ng tawad si Manang Nilda dahil sa pagtatago niya ng sikreto. Ikinuwento niya ang buong pangyayari mula nung araw na nakita niya si Alexa na umiiyak sa ilalim ng isang puno. Ito raw ay matatagpuan sa kinalakihan niyang probinsya. Sa tingin niya raw ay nasa pagitan ng 2 hanggang 3 taong gulang lang si Alexa noong mga panahon na yon. Nung hindi niya matagpuan ang tunay na magulang ni Alexa, ay nagpasya siyang ampunin ng bata. Papunta na raw sana siya noon sa lungsod upang maghanap ng trabaho. Wala naman siyang asawa at mga anak na pag-iiwanan sa bata, kaya sinama niya ang batang si Alexa. Doon nakapasok na ito sa pagiging kasambahay sa mansyon nila Don Manuel. Pumayag naman ang mga ito na isama ang bata sa pagtira sa mansyon. Naiintindihan ko po kayo, Inay. Hindi po ako galit. Nagpapasalamat nga po ako dahil
Kung hindi niyo po ako inampon, baka po iba nakapulot sa akin. Salamat po sa pagmamahal at pagtuturo ng mga mabubuting asal. Pagkatapos ay niyakap niya si Manang Nilda na mahigpit. Kinabukasan. Masakit pero kailangang tanggapin ko kasi hindi ko naman mababago ang katotohanan. Kaya pala kapag tinatanong ko si nanay noon tungkol sa tatay at mga kapatid ko, tipid lang ang sagot niya. Tapos ang alam ko lang na sa probinsya sila. Kuwento ni Alexa sa malungkot na tinig. Hindi ka ba naganap ng mga larawan nila? Tanong ni Tony. Minsan ginawa ko yan. Pero sabi niya hindi raw uso sa probinsya mga pictures kaya wala siya maipakita. Napatango-tango na lang si Tony bilang tugon. Gusto mo bang balikan yung lugar ko saan ka nakita ni Ninang? Nagkibit-balikat si Alexa. Gustuhin ko man, hindi ko pa rin magagawa. Sa ibang probinsya yon, mag-aaksaya lang ako ng pamasahe. Hindi ko naman matatagpuan ng tunay kong mga magulang doon. Pero masama ba kung balikan mo kung saan ka nanggaling? Yung saksi kung paano nagbagong buhay mo? Tanong ni Tony. Napaisip si Alexa. Kaso nga wala naman akong ipon para makapunta doon. Ako nang bahala, may naitabi naman ako. Offer ni Tony. Ano? Ayoko, hindi ako nagpapalibre. E di utang. Dahil sa pangungulit ni Tony, sa huli ay pumayag na rin sa Alexa. Nagpasama sila kay Manang Nilda sa eksaktong lugar kung saan siya nakita nito. Diyan yon, sabi ni Manang Nilda habang tinuturo ang isang matandang puno. Grabe, ang tanda na ng puno. Nasambit ni Tony. Marami nang nagbago dito, sabi ni Manang Nilda habang nililibot ang tingin sa paligid. Maya-maya pa ay may magarang sasakyan na tumigil. Bumaba ang isang babae. Napakaganda nito. Halatang sobrang yaman. At may kasama pang mga bodyguards. Magandang araw po. Bati ni Alexa na titig sa babae. Hello? Sagot ng babae. Pagkatapos ay ngumiti rin ito sa kanya. Lumapit ito sa puno at nag-ukit ng isang simbolo. Napansin nila na marami na palang nakaukit doon. Na-curious si Alexa. Ano pong ibig sabihin yan? Nginitian siya ng babae. Minamarkahan ko lang ang punong to. 26th birthday kasi ngayon ng anak ko. Naiwan siya ng yaya noong nagbakasyon kami sa lugar na to. Pagkatapos, hindi na namin siya ulit nakita. Nabigla si Manang Nilda sa kanyang narinig. Binilang niya mga nakaukit sa puno. 26? Oo, 26th birthday niya ngayon. Kayo, bakit kayo nandito? Hindi makapaniwala si Manang Nilda. Kasi, may napulot akong batang babae dito. Malapit na rin siya mag-26. Napanganga ang babae dahil sa kanya narinig. Anong itsura niya? Kamukha mo. Sagot ni Manang Nilda na noon ay halatang tuwan-tuwa. Nasaan siya? Tanong ng babae na halatang sabik na sabik. Ako po. Ako po yung batang tinutukoy ni nanay. Singit ni Alexa na nooy sunod-sunod ng pag-agos ng luha. Nagkaroon ng pag-asa na si Alexa ang anak. Ang pangalan nito ay Driana Francia, may-ari ng isang malaking kumpanya. Sumailalim pa rin sila sa DNA test dahil sa mungkahi ng mga mayayamang kaibigan ni Driana. Nagtugma ang mga samples. Nalaman nila ni si Alexa pala ay tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Pareho pala kayo nung amo mo. Ngayon, bagay na kayo. Malungkot na nasambit ni Tony. Napatawa si Alexa na may halong lungkot. Ano naman ngayon kung pantay na kami? Nakabase ba sa estado ng pamumuhay ang pagmamahal? Ewan ko. Depende kung noon pa man, mahal ka na talaga niya. Napaisip si Alexa. Kasabay noon, nasulyapan na naman niya sa hindi kalayuan ang pamilyar na kotse. Samantala, pinaaga ni Don Manuel ang paglilipat ng responsibilidad kay James. Ngunit kahit subsob sa trabaho, hindi pa rin maiwasan ni James na isipin si Alexa. Lingid sa kaalaman ng lahat, lihim niyang sinusundan pa rin ang dalaga. Isang araw, ay bumalik si James sa probinsya kung saan niya sinundan si Alexa. Laking gulat niya na makita niya itong may dalang gamit at tila paalis na sa lugar. Yumakap ito sa isang lalaki.
Kunot noong nakatanaw lang siya sa pangyayari, naguguluhan siya. Grabe, mukhang nakalimutan na niya ako. Ipagpapalit niya lang ako sa isang hamak na magsasaka. Bulong ni James sa kanyang sarili. Ewan ko ba, bakit ko pa kasi sinundan ng babaeng yun? Hindi nagtagal ay nagpasya na siyang umalis. Ang hindi niya alam, muli na namang natanaw ni Alexa ang sasakyan niya. Pag-uwi ni James sa kanilang mansyon, agad niyang nakita ang kanyang ama. Anong kambaliwan ang pinagagagawa mo, James? Nalaman ko sinundan mo raw ang babaeng yun nung araw na umalis sila dito. At ngayon, saan ka na naman nanggaling? Sinigurado ko lang po na meron silang maayos sa titirhan. Nakakakonsensya po kasi. Bigla ng pagpapalis niya sa kanila. Matagal din nagsilbi si Manang Nilda sa atin. Bahagi din po siya ng kabataan ko. Kapag wala kay ni Mama, siya ang... Pinutol ni Don Manuel ang pagpapaliwanag ni James. Huwag mong palabasin na si Manang Nilda ang dahilan. Nandahil sa babaeng yon, natuto ka na magsinungaling sa akin. At yung pinapaayos ko sa'yo ng mga papeles, ni isa wala pang natatapos. Paano mo maisasalba ang kumpanya kung ganyan ka? I'm sorry pa. Malungkot na sagot ni James. Talagang hindi mo magagawa ng ayos ang trabaho mo. Paano ka makakaisip ng paraan kung nakatunang atensyon mo sa isang hamak na kasambahay? Galit na paliwanag ni Don Manuel. Tama na pa. Wala na siya dito. Tigilan na natin ang pangmamaliit sa kanya. Tahimik na siya namumuhay sa probinsya at may nagugustuhan na siyang iba. Paliwanag ni James. Nakita mo na? Ganun pala kabilis magpalit ng lalaking babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kinabukasan, habang nagluluto sa kusina, narinig ni James na parang may kumakanta. Napangiti siya. Agad siya nagpunta doon upang gulatin ang nagluluto. Ngunit ang nakita niya ay hindi si Alexa, kundi ang isa sa mga kasambahay na pumalit dito. Ramdam na ramdam niya ang lungkot. Gusto niya mag-inis, pero wala naman siyang iinisin. Mas napagtanto niya kung gaano niya kamahal si Alexa. Pilit niya lang nilalabanan ang kanyang nararamdaman dahil hindi pa pwede. Hindi pwede. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Lagi itong pumapasok sa isip niya. Naaalala niya yung oras na sabay sila nagkape sa opisina. Noong mga oras na yon, ay gandang-ganda siya kay Alexa. Kaya naman hindi niya napigilang mapatitig sa mukha nito. Malaki ang pagsisisi niya dahil naiparamdam niya kay Alexa ang sakit para lang patunayan sa kanyang ama na wala silang relasyon. Maya-maya pa'y pumasok si Don Manuel. Ano to? Tanong ni Don Manuel habang hawak-hawak ang isang folder. Pa, let me explain. Sagot ni James. Explain? At ano namang idadahilan mo? May nag-remove na naman ng investment. Paano mo maibabangon ng kumpanya? Napapansin ko rin na lagi kang tulala. Paano ka makakapag-focus kung halata na lang lagi nasa utak mo babaeng yon? Bulala si Don Manuel. I'm sorry pa, nag-a-adjust pa po ako. Napaagad din naman pong paglipat sa akin na responsibilidad. Napakunot ang noo ni Don Manuel. So anong pinalalabas mo? Kasalanan ko lahat? Napabuntong hininga si James. Hindi naman po sa ganun pa. Heto, makinig ka. May nakausap akong may-ari ng isang malaking kumpanya. Naghahanap din sila ng kasosyo. Gusto kong ikaw ang kumausap sa kanila. Huwag na huwag mo kong bibiguin. I-search mo sa internet ang lahat ng tungkol sa Francia Corp. Utos si Don Manuel. Napatungo-tango si James. Pagkatapos ay sinunod niya ang sinabi ng kanyang ama. Driana Francia. Parang narinig ko na yun ah. Bulong ni James sa kanyang sarili. Nag-scroll down siya upang malaman ang history ng company at personal information ng may-ari nito. Natagpo nila nawawala nilang anak. Ano ba to? Mala teleserye. Muling bulong niya sa kanyang sarili. Nag-message siya kay Mrs. Francia at nakipagkita sa isang mamahaling restaurant. Good morning, Mrs. Francia. Bati ni James sa babaeng kanyang kaharap. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Hold on. Pagputol ni Mrs. Francia sa sasabihin ni James. Let's wait for my daughter. Siya kasi ang magdedesisyon. Maya-maya. Ma'am, nasambit ang isang babae mula sa likuran ni James. Noong umarap si James, nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala na ang tinutukoy sa internet na natagpo ang anak ng mga Francia ay si Alexa. Kitang-kita rin sa mukha ni Alexa ang pagkabigla. Nandito na pala siya.
Pagkukumpirma ni Mrs. Francia, dahan-dahang umupo si Alexa sa tabi ng kanyang tunay na ina. Mr. Alcantara, she's Alexandra Francia, my daughter. Hindi maintindihan ni James kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Malakas sa tibok ng dibdib dahil nakaharap na niya muli ang babaeng mahal niya. O takot dahil hindi ito ang magdedesisyon tungkol sa partnership ng kumpanya. Nagpaalam si Mrs. Francia na magbabanyo at iniwan sina James at Alexa para sa meeting. So, ikaw pala yung long-lost daughter nila. Nasambit ni James habang titig na titig kay Alexa. Bakit? Pagtatawanan mo ba ako? Okay lang. Alam ko naman na imposibleng mangyari yan sa isip mo. Sagot ni Alexa habang tinititigan si James sa matalim. Napalunok-lunok si James. Hindi naman sa ganun. Napabuntong hininga si Alexa. Okay, nasa na yung pipirmahan ko? Kailangan ko na rin kasing umalis. Baka gusto mong kumain muna tayo or mag-coffee. Offer ni James habang nakangiti. Wow! Sabagay, pwede na ako sa coffee shop ngayon kasi may pera na ako. Kaso, busy ako eh. Marami pa akong pipirmahan. Kaya tapusin na natin to. Hinihintay ako ng driver at mga bodyguards ko. Pagtanggi ni Alexa na halatang inis na inis. Ibinigay na lang niya ang pipirmahan kay Alexa. Pagkatapos ay umalis na ito. Gayunpaman, halata sa mga mata niya ang lungkot habang tinatarayan siya ng babae. Batid ni James na labag sa kalooban ni Alexa ang mga inasal nito. Ipinakita ni James kay Don Manuel ang pirma ni Alexa. Hindi rin ito makapaniwala sa kanyang nalaman. Ang babaeng yon. Pagkukumpirma niya, tumangot-tango si James. Paano nangyari yon? May alam ba si Mrs. Francia sa mga nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Don Manuel. Mukhang wala po siyang alam pa. Napaisip si Don Manuel. Pero bakit siya pumayag na makipag-partner sa atin? Para gumante? O para mapalapit sa'yo? Napasingkit mata si James. Hindi po ganong klaseng babae sa Alexa. Hindi niya po gagamitin ang kayamanan niya para lang mapalapit sa akin. Pinagbigyan niya na nga po tayo. Inilihim niya lahat sa mami niya para wala nang gulo. Anong gusto mo? Tumanaw ako ng utang na loob sa babaeng yon. Nakalimutan mo yata na pinag-aral ko siya. Asik ni Don Manuel. Pa, kayo pong pumili sa kumpanya nila. Hindi niya po kasalanan kung siyang matagal nang nawawalang anak ng mga Francia. Mabuting babae sa Alexa. Pwede naman po tayong humingi ng tawad sa kanya. Kayo na rin po nagsabi na kailangan natin ng partnership ng kumpanya nila. Natahimik si Don Manuel. Isang araw, nagdesisyon si James na pumunta sa mansyon ng mga Francia. Habang nakasakay sa kotse, natanaw niya ang lalaki nakita niya na kasama ni Alexa sa probinsya. Kalalabas lang nito sa gate at akmang magpapaalam na sa dalaga. Pagkaalis nito, hindi na niya inaksaya ang pagkakataon. Pumunta siya sa tapat ng gate habang hindi pa nakakapasok si Alexa. Alexa. James, anong ginagawa mo dito? Baka pwede tayo mag-usap. Okay, saan mo gusto? Kahit saan, mamahaling restaurant, coffee shop, park, basta wag lang dito. Sarkastikong tura ng dalaga. Sa kabila ng pagtataray ni Alexa, ay binaliwala na lang ito ni James. Sa isang coffee shop. Pagkaupo nila doon, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kinuha niya ang kamay ni Alexa. Alexa, gusto kong humingi ng tawad para sa mga nagawa ko noon. Aminado naman ako, masama ang ugali ko. Nilait-lait kita, minaliit, pinagtripan, pinagtawanan, lahat na. Inalis ni Alexa sa pagkakahawak ni James sa kamay niya. Humihingi ka ng tawad ngayon? Bakit? Kasi mayaman na ako? Tanong ni Alexa habang nangingilid ang luha. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan, Alexa. Noon pa man, mahal na kita. Pag-amin ni James. Mahal mo ako? Anong klaseng pagmamahal yun? Pagmamahal na mapanakit at mapanlait? Kasi gusto kong labanan dahil hindi pwede. Bata pa lang tayo, nararamdaman ko na to. Kaso kailangan ako ni Papa. Lalo na noong namatay si Mama. Paliwanag ni James. Ang tuwag mo naman. Reaksyon ni Alexa habang unti-unti nang tumutulo ang luha. Tinanong mo ko noon. Gusto ko tang sagutin pero pinigilan mo ko. Pero sinundan kita sa probinsya kung saan ka pansamantalang tumira. Natigilan si Alexa nung marinig ang mga salitang yon. Ilang araw ako doon.
Doon na ako natutulog sa kotse ko hanggang sa kinailangan ko ng umuwi. Inilipat sa akin na maagang pagiging CEO pero hindi pa rin ako nakatiis. Pagkatapos ng 1 linggo bumalik ako doon. Nakita kita na parang paalis na sa probinsya. Ang masakit. Nakita kong kayakap mo yung isang lalaki. Yun din yung nakita kong kangitian mo habang nasa isang bukirin ka. Pinahid ni Alexa ang luha sa mga mata niya. Ikaw yung sumunod sa amin papunta sa istasyon ng bus? Tumango-tango si James. Oo, gumamit ako ng ibang kotse para hindi mo ako makilala. Muling hinawakan ni James ang kamay ni Alexa. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para may paramdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nagsisisi dahil sinaktan kita. Dahil sa mga revelasyon, pumayag si Alexa sa sinabi ni James. Saan ka pupunta? Tanong ni Don Manuel nung makita si James na bihis at halatang aakyat ng ligaw. Pa, please, hayaan niyo na po ako. Pakiusap ni James. Hindi kita pinapayag na ligawan ng Alexa na yon. Hahanap ako ng ibang kumpanya na pwede nating maging kasosyo. Napasingkit mata si James. Kung kailan po may napirmahan na kaming papeles, ano yun pa? Lalabas sa wala tayong isang salita. Natigilan si Don Manuel. Pa, ibaba mo na po yung pride mo. Napakaliit ang mundo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na talo ka. Pagkatapos ay matapang siyang tumalikod sa ama upang pumunta sa mansyon ng mga Fransya. Pagdating niya doon, ay nadatan niya ang lalaking lagi niya nakikita na kasama ni Alexa. Alexa. Bungad na bati ni James pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking kasama nito. Napangiti ng pilit si Alexa. James, siya pala si Tony. Tony, siya si James. Ikaw pala yung amo ni Alexa na mapanlait. Banat ni Tony. Lumabas ang pagiging brusko ni James. Oo bro, mapanlait ako. Lalo na sa kanya. Kaya nga kapag iniinis ko siya, mas lalo siyang kinikilig. Nagulat si Alexa. Hihirit sana siya kaso biglang nagsalita si Tony. Kinikilig. Nakakakilig pala yung mga salitang panlalait. Aba, ewan ko sa kanya. Kasi ang alam ko rin. Kaya ako siya nilalait at inaasar para hindi siya ma-inlove sa akin. Kaso lalo siya na-inlove. Siya pa ang unang umamin. Mayabang na revelasyon ni James. James, tama na. Grabe ka talaga. Tumigil ka na nga. Bakit ka ba nagpunta dito? Para mang-asar? Tanong ni Alexa habang nakataas ang kilay. Hindi. Tulad ng sinabi ko sa coffee shop, manliligaw ako. Kaya nandito para suyuin ka. Sagot ni James. Napatawa si Tony. Pare, kung gusto mo manligaw o manuyo ng babae, ayusin mo yung pananalita mo. Paano ka sasagutin ni Alexa sa ganyan style mo? Bakit? Ikaw, ano ba style mo? Wala. Hindi naman ako nanliligaw sa kaibigan ko. Matagal ko nang tinanggap na may iba siyang mahal. Revelasyon ni Tony. Wala akong karibal. Pagkukumpirma ni James. Pagkatapos ay sabay na nagtawanan sina Tony at Alexa. Napahiya si James dahil inasar-asar niya pa si Tony para lang patunayan na lamang siya. Ngunit wala naman pala siyang kaagaw. Mabuti pa Alexa, mauna na ako. Pare, ayusin mong panliligaw mo. Babaan na ng konti ang yabang Pagpapaalam ni Tony. Pagkaalis si Tony. Sorry, napayabang na naman ba? Tanong ni James. Napatawa si Alexa. Sobra. Pero okay lang, hindi rin naman ako sanay na hindi ka mayabang. Nagbigay ng malaking ngiti si James at sinabing, So paano? Tayo na? Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Ano? Anong akala mo sa sarili mo, ginto? Ngayong araw ka lang manliligaw tapos ngayon din kita gusto mong sagutin? Di ba mahal mo ako? Mahal din naman kita. Bakit kailangan ligawan pa kita? Doon din ang bagsak nun. Hindi alam ni Alexa kung matatawa siya o maiinis. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako easy to get, no? Oo na. O siya, may tatawagan lang ako tapos magpapadala ako ng mga flowers, chocolates, top toys, and necklace. May gusto ko ba bang idagdag? Hindi ba pwedeng surprise? Example, magsaset up ka ng isang special dinner sa isang magandang lugar, tapos may sweet music. Doon mo ibigay yung mga sinabi mo. Suwestyon ni Alexa habang nagde-daydream. Napatawa si James. Baka gusto mo lagyan ko na rin ng singsing tapos lulud ako habang sinusot yun sa'yo. Napahampas si Alexa sa balikat ni James. Sira ulo ka talaga.
Bakit napunta tayo sa wedding proposal? Bakit? Kapag lumuhod ba at nagsuot ng singsing sa kamay na babae, pang wedding proposal na? Pwede namang imbes na, will you marry me? Pwedeng, can you be my girlfriend muna ang tanong. Hanggang sa natauhan si Alexa. Teka nga, ba't ba natin pinag-uusapan to? Paano magiging surprise kung alam ko na yung mga gagawin mo? Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw nagsimula ng imagination mo, tinuloy ko lang. Paliwanag ni James. Napakunatan noon ni Alexa. Kasalanan ko pa ngayon, nagsuggest lang naman ako kasi hindi ka marunong manligaw. Pagkatapos ay nagkatinginan sila. Napagtanto nila na pareho silang inosente. Isang inosenteng manliligaw at isang inosenteng nagpapaligaw. Alexa, gusto ko sana makausap ang nanay mo. Sino? Si Nanay Nilda o si Mami Driana? Si Manang Nilda. Dinala ni Alexa si James sa kondo kung saan niya pinatira ang kanyang kinilalang ina. Manang Nilda, magandang araw po. Bati ni James. Halatang nabigla si Manang Nilda sa kanyang narinig. James, napadalaw ka. Nabalitaan ko, kayo pala ng anak ko magiging magkasosyo. Oo nga po. Ngayon, mas kumbinsido na ako na meron ngang destiny. Napasulyap si James kay Alexa habang sinasabi yun, kaya naman bigla ito namula. Halatang kinilig si Manang Nilda dahil sa nakita niyang reaksyon ng kanyang anak at sa paraan ng pagtingin ni James dito. Ano nga ba sadya mo? Hihingin mo na ba ang kamay ng anak ko? Pabirong tanong ni Manang Nilda. Napatawa si James at si Alexa naman ay napasanyas kay Manang Nilda. Hindi pa po, hard to get pong anak niyo. Sagot ni James. Aba, reaksyon ni Alexa ngunit agad na pinutol ni James. Patapusin mo muna ako. Kasi po, Manang Nilda, hindi ko po alam kung paano liligawan ng mga lumaking mahirap. Nasambit ni James, sabay na patas ang kilay na mag-ina. Ay, wait lang po, ibig ko pong sabihin. Halatang nangangapa si James sa mga idadahilan niya kaya sumingit na si Alexa. Okay lang yon. Kapag wala ka nasabing panlalait sa linya mo, hindi na ikaw ang James sa mahal ko. Sabi ni Alexa. Mas kinilig pa si Manang Nilda. Aba, ano ba ito? Magpapaligo ka pa ba anak? Ikaw to nagsasabi ng salitang mahal, konting pakaypot naman dyan. Nadulas lang po. Nahihiyan sagot ni Alexa. Saan ba talaga pupuntang usapan na to? Hindi ba pwedeng maging tayo na saksyan Nanay Nilda mo? Total, hindi mo rin naman mapigilang banggitin na mahal mo ako. Mayabang na suwestyon ni James. Napatingin si Alexa kay Manang Nilda. Pagkatapos ay nagngitian ng dalawa. Oo na, kulit mo. Wala ka rin namang alam na paraan ng panliligaw, Eddie. Talaga? Tuwan-tuwang reaksyon ni James. Agad niya niyakap si Alexa at hinalikan ng 3 beses sa pisngi. Aba, teka naman muna. Baka maubos yung anak ko. At saka James, hindi lang ako ang ina ni Alexa. At alam ko may problema pa pagdating sa papa mo. Hindi niyo pwedeng ilihim ang relasyon niyo. Payo ni Manang Nilda. Napatango-tango si James. Opo, Nay Nilda. Natawa ang mag-ina dahil sa biglang pagbabago ng tawag ni James kay Manang Nilda. Pagkatapos ng usapan na yon, ay kinausap na rin ni James si Mrs. Francia para ipaalam ang sitwasyon. Pinuntahan din nila ang puntod ng yumaong tunay na ama ni Alexa. Pagkatapos ay dumaan din sila sa puntod ng yumaong ina ni James. Habang magkahawak ng kamay, halata ang kaba ng dalawa para sa sunod na pupuntahan nila. Relax ka lang, love. Sabi ni James. Ako pa talagang sinabihan mo tungkol sa pag-relax. Ikaw nga tong nanginginig ng kamay. Sagot ni Alexa. Maya-maya bumaba na si Don Manuel. Tinitigan nito magkahawak na kamay nila James at Alexa. Destiny. Nasambit ni Don Manuel. Po? Naguguluhan tanong ni James. Tinalo ako ng destiny. Wala na akong magagawa. Maring nakatadhana nga kayo para sa isa't isa. Sino mag-aakala ng isang katulong ay magiging tagkapamahala ng isang malaking kumpanya kung saan ako nag-request ng partnership? Pagpapatuloy ni Don Manuel. Don Manuel, hindi ko naman po ginusto naging kapalaran ko. Sagot ni Alexa. Pagkatapos ay napatungo ito at napahigpit ang pagkakakapit ng kamay kay James. Alam mo Alexa, ayoko talaga sa'yo dahil sa estado mo sa buhay. Pero itong anak ko, walang ginawa kundi isipin ka. Pero sige,
Tutal mayaman ka na at ang kumpanya niyo ang magsasalba sa kumpanya namin. Papayag na ako. Pagsang-ayon ni Don Manuel sa relasyon ng dalawa. Salamat po pa. Nasambit ni James. Napangiti naman si Alexa. Umalis si Don Manuel nang hindi humihingi ng tawad sa ginawa niyang pagpapalayas at pagbibitiw ng masasakit na salita noon. Pero pinagsawalang bahala na lang nila ito. Ang mahalaga sa kanila ay malaya na silang magmamahalan. Mas maayos silang mapapatakbo ang kumpanya. Binigyan nila ng trabaho si Tony, Manang Nilda at Aling Gina sa loob ng kumpanya. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang nagbago ang pagtingin ni Don Manuel kay Alexa. Natanggap na niya ito ng tuluyan bilang kasintahan ng kanyang anak. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa mabuti nitong puso. Isang araw, isang setup ang bumulaga kay Alexa nang pumasok siya sa office ni James. Lumapit siya sa mesa nito dahil meron doong 2 mainit na kape. Ako nagtimpla niyan. Bunga ni James pagkapasok nito sa pinto. Pero wag mong iinumin. Pigil ni James na makitang hahawakan na ni Alexa ang kape. Ano? Bakit? Hindi ba akin to? Sa'yo, kaso baka malunok mo yung singsing. Napapatawa si Alexa. Singsing? Nilagay mo sa mainit na kape? Oo, memorable sa atin yung pag-inom ng kape dito, kaya dito ako nagpo-propose. Ano ba naman, love? Pati proposal hindi ka marunong. Nagtawanan na lang ang dalawa at nagyakapan. Hindi ko rin alam kung paano kukunin ng singsing para makaluhod ako rito. Pero siguro naman kahit nakatayo't hawak ko lang ang 2 palad mo, pwede kong sabihin, magpakasal na tayo. Tanungin mo naman muna ako. Lumuhod si James at saka kinuha maliit na box sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad kay Alexa ang napakagandang singsing. Will you marry me? Formal na tanong ni James habang nakatingala at nakatitig sa kanyang mga mata. Wala pala sa kape ang singsing. Set up lang ang lahat para mas magulat sa Alexa. Ano sa tingin mo? Siyempre, yes! Masayang nag-celebrate ang engagement ang dalawa. Sa ngayon, mayroon na silang isang anak na pinangalanan nilang Star. Galing sa bituin na laging inaabangan ni Alexa. Natutunan nila ang pag-ibig ay dapat pinaglalaban. Hindi dapat nilalabanan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!